Mga mahal, dadako tayo sa pinakamalagang bahagi nating panambahan sa hapong ito. Pakikinig ng salita ng Diyos. Ebanghelyo po ng kaligtasan. Ito po ay pagdadalhin natin beloved preacher, June Ali. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved go-preacher. Tayo lahat manalangin mga imnahal. Praise the Lord. Hallelujah. O po dakilang Ama, Diyos na mga sa lahat, malapit Jesus, magandang hapon sa Panginoon. Sa dalangin na minamahal, ginagalang Evangelista Pastor, Willis Almeida, narito kami o Diyos uminang patawaran, lahat ay magkukulang, pagkamali, pagkasala. Kung sa aming kinusupungan, patawarin mo kami, malapay noon, at sa mga oras nito, Diyos kayo nagpapasalamat sa nang bagay maligawang pinagpaalam mo, puring awitin, buhay na patotoo, pag-awitang iba't ibang level ng choir sa pagbibigay, Lord, higit, malapay yung presensya, patuloy maaliw sa amin. O Diyos, narito kami sa pag-aral mo salita, sa ganang akin, wala po akong magagawa. Ikaw ang aking karunungan, ikaw ang aking kapangyarihan, O Diyos. Daluyan mo ng pagpapala, O Diyos, ang ibang salita, magbigay ng bersikulo ang pag-aralan, at buksan mo lahat ng unawa, nanood, at sa nakatutok sa araw na ito. Pagpalain mo kami, kasama yung kapangyarihan, magpagaling lahat ng karamdaman sa pangalan ni Jesus, sa yung pakidhadlang, sa yung pag-aral, cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Kristo, mahal. Talaga nga, napakabilis ng araw, amen. Hindi natin mabantayan mga kapatid, tuloy-tuloy po ang ating pagdilingkod, 3 araw ang samalapay noon at ang 4 ay para sa ating kalayaang kung ano yung ating gagawin sa ating mga buhay. Amen? Amen, mahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagparangal, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang at dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Willis Almeida, the entire prophet of our loving God, sa lahat po ng kanyang minamahal na mga anak, minamahal na mga apo, at minamahal na mga manugang, isang mapagpalang hapon po. At sa inyong lahat mga kapatid, sa ating mga manggagawa, beloved preachers, sa ating musician, controllers, magandang hapon sa lahat ng nakatunghay sa araw na ito, sa ating sa loob at labas ng ating bansa. Magandang gabi, umaga o hapon sa inyong lahat mga kapatid. Minamahal ang ating pag-aralan ngayon, pamagatan po nating let God lead you. Amen? Let God lead you o hayaang pangunahan ka ng Diyos. Amen? Bakit kaya mga minamahal? Basahin muna natin sa aklat ng Jeremias 29 verse 11. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremias, kabanata ay 29 at ang talata ay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. God bless you mga kapatid at salamat sa pagbabasa sa banal salita ng malapay noon. Sabi dito kung yung pansinin ng bersikulo yan po ay tumutukoy that God is all-knowing. Ang Diyos po ay ang pinakamarunong sa lahat, sa ating lahat. Amen? Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya yung kinabukasan mo. Alam niya na may panganib na nakaambang sa ating nilalakaran dito sa lupa. Amen? Sabi pa dito, God is all-knowing and there are many things we don't know which God knows. Amen? Alam na ba natin ang lahat ng ating pupuntahan? Lahat ng ating nilalakaran? Ang ating kinabukasang darating, amen? Hindi po natin alam. At ang tanging nakakaalam dyan, sabi ng Panginoon, ako lang. At gusto ko po na bigyan ko kayo ng magandang wakas sa inyong buhay. Amen? Ibig sabihin, ang buhay ng tao dito sa lupa ay talagang miserable. Pag hindi mo hayaan o hindi ka magpasakop sa Diyos, hindi mo hayaang sumunod, ang Diyos ang maging driver na inyong buhay, hindi po maganda ang ating kahahantungan. Dahil sinabi niya diyan, gusto niya na magkaroon tayo ng magandang wakas. Amen?
Dito mo yun, sabi dito, if you want to become successful in this world, allow God to lead you and depend on Him. Kung gusto mo talaga na maging successful, actually, yung napag-aralan ng linggo, ang totoong successful na tao, hindi po sa kayamanan, hindi sa karangalan, hindi sa iyong tungkulin, hindi sa iyong posisyon, profesyon, kundi kung ikaw ay naglilingkod sa totoong Diyos. Yan ang successful. Amen? Kasi magkakaroon ka ng magandang wakas. Sabi dito, because our brain alone, yung ating nag-iisang isipan, our brain alone is too small to run ourselves. Talagang napakakitid ng ating utak. Hindi sapat upang matarok mo o masungkit mo, kahit makalabit mo ang kaisipan ng Diyos. Upang alamin mo at palakarin mo ang buhay mo na ayon sa iyong kalooban. Amen? Hindi sapat. Sabi nga dito, our brain alone is too small to run ourselves. Talagang napakakitid. Kaya ang iba, nagkandara pa. Ang iba, hindi nabigyan ng wakas ng Diyos ang kanilang mga buhay. Sila'y bumubulusok sa kamatayan, sa mga sakuna, sa mga disgrasya. Dahil ayaw nila na sila'y pangunahan ng Diyos. Sabi nga dito, lead God. Let God lead you. Hayaang mong pangunahan ka ng Diyos. Why? Sabi dito mga inmahal, ang ating buhay ay siya po ang author nito. Siya ang source nito. Tayo'y mga driver lamang. Amen? Driver ka lang, pero hindi ka rin pwedeng pupunta sa sariling direksyon mo. Dahil ang operator nito ang Panginoon. Kailangan mong sumunod sa direksyon kung saan ka pupunta. Huwag kang lumihis. Dahil pag sarili mo ang susundin mo, ikaw ang mismo ang maging manobela, driver na iyong buhay, bubulusok ka sa kapahamakan. Amen? Kaya sabi nito, let God lead you. Hayaan mong pangunahan ka ng Diyos. Bakit naman? Ibig sabihin, all of our works are pointless. No? Walang kabuluhan. All of our works, our achievement, pointless when it's not aligned with God. Kung hindi po ito, mga inamahal ko, susuportahan ng Diyos. Magkakaroon ng guidance ang malapayan sa iyong buhay. Lahat ng gawa mo, lahat ng narating mo sa buhay, mawawalang kabuluhan po yan. Amen? Maging pointless po yan. Sayang mga inamahal. In other words, for without the Lord being in charge, all efforts will be frustrated. Kailangan ito'y nasa patnubay ng Panginoon. Kailangan ito'y nasa kapahintulutan ng Diyos. Hindi ayon sa iyong kagustuhan, mga kapatid. Kaya nga tayo tinuturuan, kaya tayo nandito mga minamahal ko, upang matutunan natin ang lahat ng kautusan ng Panginoon. Hindi yung ating karunungan, hindi yung ating mga propesyon. Kaya nga kung bibilangin mo ang mga anak ng Diyos, karamihan na pinili ng Panginoon ay nagmumula sa wala. Walang pinag-aralan, walang narating sa buhay. Ngunit nung ikaw ay sumunod at natutunan mo ang lahat ng katuruan ng Diyos, dahan-dahan kang inangat ng Panginoon. Inayos ang buhay mo, nagkaroon ka ng pag-aari sa buhay, nagkakaroon ka ng propesyon, ang mga anak mo ay nagsipagtapos, ayon sa kapahintulutan ng Diyos. At sila rin naman ay natuto at lumakad sa kalooban ng Panginoon dahil hinayaan natin sa ating buhay na tayo pangungunahan ng ating mabait na Diyos. Hindi ayon sa ating kagustuhan. Amen? Kaya yung iba ay nauuna sa atin, sila'y kinukuha na ng Panginoon, sila'y nagkaroon ng magandang wakas sa kanilang buhay. Amen? Sila po'y nangagtagumpay, mga kapatid ko. At yun ang ating tinatahak. Bagamat tayo mamatay sabi ng Panginoon, ngunit tayo'y mabubuhay. Ibig sabihin, pagpikit mo dito sa lupa, pagdilat ng iyong kaluluwa, nandun ka sa walang hanggang kaligayahan sa pili ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi dito, bakit gusto ng Panginoon na hayaan natin na pangunahan tayo sa ating mga lakarin, sa ating mga gawain? Kagaya ng testimony ng ating beloved sister kanina, mga kapatid, nagkaroon ng trials, normal sa atin yan. Pero minsan, kahit sinabi ng Panginoon, dinaig ko na ang sanlibutan, minsan tatablan pa rin tayo. Amen? Pero dahil sa pagdalo mo ng Miyerkules-Biyernes, sa katapatan mo, sa pamumuhay mo na may kabanalan, yan po ay spiritual investment. That is a banking with God.
Pagdating ng pagsubok, pagdating ng sakuna, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Pagdating ng lanta-lanta ka na sa iyong kahinaan, mga kapatid ko, sa mabigat na trials, hindi mo kayang ibangon ang sarili mo. Kaya nga, we need to allow God to lead us. Kailangan nating hayaan, pabayaan na ang Diyos ang mangunas ng buhay. Bakit? Nung siya'y bagsak na sa spiritual, sinong nagpalakas sa kanya? Ang ating mahal na Panginoon din. Kaya nga mayroon kang na-invest. Pagdating sa mabibigat na pagsubok sa mga sakuna disgrasya, hindi mo na kailangang mag-withdraw. Ang Diyos na mismo ang mag-withdraw nun para ibigay sa iyo. Amen? Yung pag-iingat niya, yung pagpapalakas niya sa iyo. Kasi ang pundasyon ng paglilingkod na ito ay hindi po tao. Hindi sa iyong sarili, kundi sa Diyos na buhay, na may-ari natin mga buhay. Kaya nga tayo mga minamahal ko malusog kahit walang kain. Dahil ang Diyos ang nagsustain ng ating kalusugan. Amen? Sabi dito ng mahal, in the book of Proverbs, chapter 14, verse 12. Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan at kabanata ay 14 at ang talata ay 12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. God bless you po mga kapatid. Purihin ang malapay ng Isus. O yan. Sabi dito, may daan at tila matuwid sa tao. Kaya nga, kukunti lang talaga. Although marami ang naglipanan na pananampalataya, pero hindi pa rin sila tiyak. Hindi nila tiyak yung daan na yun ay katotohanan na ba? Baka daan yun ng kamatayan. Pag sinabing kamatayan, masakit yan. Hindi po yan kamatayang ng isang mananampalataya. Yan ay nangangahulugan ng masaklap na kinahahantungan ng isang tao. Mamatay ka na, mapapahama ka pa sa dagat-dagat ang apoy. Kasi ang kamatayan ng Kristiyano ay para ka lang pagod, patutulugin ka ng malapay noon. Yung si Esteban, pinagbabato, sabi doon, siya ay nakatulog. Ibig sabihin, pagod lang. Dito mga minamahal, ito, sabi dito, because there is a greater power at work than our human effort. Merong higit. Kaya sabi ng Balakoslan, huwag mong isipin na ang daan na nilalakaran mo, iniisip mo na ayon sa iyong kagustuhan ay malawak, malapad at payapang daan. Dahil sabi ng Panginoon, baka ang daang yan ay daan sa patungong kamatayan. Because there is a greater power at work than our human effort. Kung ikaw ay nagsusumikap na ayusin ang liku-liko mong daan upang mga kapatid ko, makalakad ka ng maayos at kukuha ka ng bodyguard upang magkaroon ka ng katiyakan na hindi ka masasaktan, nagkakamali ka. Amen? Dahil yung utak natin nga ay makitid lang. Yung kaalaman mo sa iniisip mo na yun ang makaprotekta sa iyo, nagkakamali ka. Dahil mayroong higit na kayang gawin yan na makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang Diyos na nagmamay-ari ng ating mga buhay. A greater power at work than our human effort. That is our loving Savior Jesus Christ. Amen? Kaya kailangan nating mag-ingat sa mga ibang pananampalataya. Kailangan nating suriin ang ating paglilingkod. Kilatisin ng maayos. Sapagkat mga kaluluwa po natin ang nakasalalay dyan. Hindi kaluluwa ng mga leader natin. Amen? Kaya dito mapalad tayo dahil naturuan tayo ng maayos. Hindi inilingid ng Diyos, sabi pa nga niya, ang kanyang kaalaman ay ipinahayag sa kanyang propeta, hindi niya inilingid sa kanyang tunay na sugo at hindi rin inilingid ng tunay na sugo sa atin. Kaya nga tayo nagkakatipon, nangag-aralanan sa tunay na ebanghelyo ng ating Diyos. Amen? At natuto nga din naman tayo. Now, the purpose of God to lead us. First thing mga kapatid, to glorify God and to enjoy Him forever. Yan lang. Kaya gusto ng Diyos na pangungunahan ka niya. Kasi hindi mo alam ang direksyon mo. Ang layunin ng Diyos kung bakit ka nilagay sa lupa, sabi dito, to glorify God and to enjoy Him forever. Gusto ng Diyos na aliwin mo siya. Gusto ng Diyos na pasayahin mo siya. Huwag kang lalakad sa kasalanan sa madaling sabi, mga kapatid ko. Ito'y tinatawag na true worshipers of God. Amen? Ang pangalawa, ibig sabihin, may namahal,
whatever you do, do all to the glory of God. Yun yung tinatawag na to glorify God and to enjoy Him forever. Number 2, you were formed for God's family. That is called a household of faith. Nag-iisang manampalataya na totoo ang Jesus Miracle Crusade. Amen? Tayo mga kapatid, you were formed for God's family, meaning we are fellow citizens with God, people, members of God's family on earth. Tayo yun. Tayo yung mga totoong nilangisan ng Diyos. Tayo yung totoong sinelyuhan ng Diyos na makalahi ng mahal na Panginoon upang dadalhin ka doon sa kanyang kaharian. Dito pa lang, tinatakan ka ng malapang upang wag kang makagawa ng masama. Yun yung patnubay mo. So kailangang suriin natin yung kinabibilangan nating panampalataya. Ang pangatlo, you were created to become like Christ. That is called discipleship. Kaya kanilikha ng Diyos upang susunod ka sa Kanya. Meron tayong mission. Amen? Meron tayong mission, that is a discipleship, mga kapatid ko. Meaning it is to learn Christ's character. Nung marinig natin ang Ebanghelyo, naging kaugali na rin natin ang malapay noon. Amen? Hindi ugali natin yung magnakaw pa tayo, gagawa pa tayo ng masama, dahil hindi po yung karakter ng malapay noon. Naging bago na tayo, mga kapatid ko. It is to learn Christ's character, learn His gospel by living His teachings, to love all people, even those hated you. Noon, hindi tayo marunong. Pag makarinig tayo ng kahit konting salita lang, talagang papatay na ang tao. Amen? Ngayon, sunod-sunod yung patayan. Sinong may kagagawan yan? Kaya mga kapatid, sabi dito, you were created to become like Christ. Kailangan nating matuto sa Ebanghelyo, ipamuhay ang katuruan ni Kristo at marunong tayong umibig sa ating mga kaaway. Sabi dito, you know how to love your enemy. Kasi ang malapay noon, God hates sins, but He loved the sinners. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan, pero minahal niya ang makasalanan. Amen? Sino ba yung author ng kasalanan? Ang diablo, mga kapatid ko. Pero minahal niya tayo dahil naging instrumento lang tayo, biktima lang tayo. Amen? Everybody shout, Pastor. Ganon din sa atin. Kung ginawa ng Panginoon yan, kailangan gawin din natin. Kaya nga tayo nagkukursada. Pinupuntahan natin yung mga tao, kahit binubuli tayo, kahit pinagwikaan tayo ng masama, hindi tayo gumaganti, patuloy natin ipinapahayag ang kabutihan ng Diyos kasi He hates sin nga. And we need to love the sinners. Amen? Yun lang ang ating kailangan gawin. At ang pang-apat, mga kapatid ko, you were shaped for serving God. That is Christian fellowship. Tingnan mo, nagkakatipon tayo. Dahil hinulma ka ng Diyos para gawing tagapaglingkod niya, gawing taga-awit, tagapapuri, pasalamat, magpatutuo ka sa kapangyarihan ng Diyos kung paano ka tinawag mula sa lusak ng kasalanan at ngayon naging bago ka na. Kaya tayo na mayroong fellowship. You were created, you were shaped for serving God. Meaning God wants you to practice by serving other people through your God works and ministry. Dito tayo natututo lahat ng katuruan. Number 5, we were made for a mission. Ito na. That is called the agent of Christ. Each of us. Bawat isa sa atin, tayo po may mga agent of Christ. Kahit hindi ka nagpipreach, ang iyong katapatan sa paglilingkod, ang iyong pananalangin, mga inamahal ko, isang contribution po yan. Dahil iisang katawan tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Para ka na rin humahayo sa iyong pagbibigay, mga minamahal. Although may physically instrument, mga mangangaral, mga manggagawa, pero kabalikat ka rin. Isa ka rin sa nagpapalaganap ng salita ng mahal na Panginoon dahil nasa iisang katawan lang tayo. Kung may katapatan ka. Amen? Kaya wag mong sabihin, hindi naman ako Brad Choir. Hindi naman ako ordinary member lang ko. Wag mong sabihin yan. Wag mong maliitin yan, kapatid. Dahil kaya ka narito, dahil binigyan ka ng Diyos ng pundasyon sa iyong pananampalataya. Hindi ikaw ang nagbigay, hindi ikaw ang nagpundar niyan, hindi ikaw ang nagtanim niyan, at hindi ikaw ang nagpalago ng ugat ng pananampalataya yan, kundi ang ating Diyos. Amen? Kaya kailangan pagyamanin mo. Sabi dito, you were made for a mission. That is a personal commitment to Christ. Personal mo yan. Dahil bawat mananampalataya may patotoo.
Ang iba nananaginip. Ang iba nagbibisyon. Kinakausap ng Diyos bilang imbitasyon ng mahal na Panginoon upang ikaw ay makakilala sa totoong Diyos. Bilang mga ngaral, bilang mga awit, bakit ka tumatayo? Kinakausap ka ng mahal na Panginoon, nanaginip ka, maging kaming mga ngaral. Ibig sabihin, hindi tayo ang naglagay sa ating mga sarili dito. Kaya ka nagbibilang ng taon. Nagbibilang ka na ng taon, mga kapatid ko, dahil tumatagal, tumitibay, bumabaon ang panampalataya mo dahil hindi ikaw ang nagmamayari ng pundasyon niyan, kundi ang Diyos. Amen? Kaya sabi niya, agent of Christ because of your personal commitment to Christ. Meron tayong personal relationship to God. Meaning, sabi dito, you were made for a greater purpose than simply to make money, retire, and die. Mayroong malaking kahulugan ang buhay mo kaysa hayaan mong ikaw ang masunod. Mag-abroad ka, magbarko ka, at maging mandalakbay ka sa buong mundo. Marami kang pera, mga kapatid. Sabi dito, not as simply to earn money, then retire and die. Nakuha mo nga yan. Mayaman ka na, kapatid ko. Nagtapos ka na, kinalimutan mo naman ang Diyos na nagtawag sa iyo. Pagdating ng retirement mo, bayad ka na. Pagdating ng kamatayan mo, mapapahamak ka na. Amen? Sayang ang mga minamahal. Hindi lang ganyan kasimple ang buhay. Sabi dito, we're made for a greater purpose than as simply to make money, retire, and die. Kaya yung karamihan na ating nakikita sa ating kapitbahay, minsan mainggit tayo. Uuwi tayo pagkatapos ng gawain, magharap-harap tayo dyan, magbibilang tayo ng oras, minsan wala tayong masakyan. Amen? Nung Miyerkules, Biyernes mga kapatid, wala kayong masakyan. Nagpiagyo na lang kami, napakalaking mamasa. Wala nang jeep. Pero salamat sa malapay yun, nakarating pa rin tayo. Amen? Di bali na. Gagastos ka ng malaki. Sigurado naman, maiyong patutunguhan. Minsan mainggit tayo, pero mga minamahal, hindi po yun ang tunay na tagumpay ng buhay ng tao habang ikay nabubuhay sa lupa, sapagkat hindi yun ang layunin ng Diyos sa iyo, kundi ang layunin ng mahal na Panginoon sa iyo. Mapakinabangan ka ang buhay na hiramo, mga minamahal, mabigyan niya ng katarungan yung pang-aapi ni Satanas, at mabigyan ka na makanang wakas, at magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Hindi yung kikita ka nga, pag-retiro mo, milyon-milyong salapi ang makuha mo, pagkatapos ng kamatayan, kapahamakan. Amen? Lugi ka pa rin. Wala kang tinatawag na banking with God. Spiritual investment. Wala. Pero dito, wala kang ang sahod, wala kang ang trabaho, pero nag-invest ka naman sa mahal na Panginoon. Amen? At sabi dito, may mahal, itong ating ginagawa, is a deeply ingrained fellowship. Deeply ingrained fellowship yung ating ginagawa. Tinasawag na malalim at nagkaugat na pagkakatipon. Bakit? Dahil hindi basta ito wasakin ng dyablo. Pagpunta mo rito, may karamdaman ka, ayaw mo sanang dumalo, pag uwi mo, gumaling ka na. Amen? Bakit? Because this is a deeply ingrained fellowship. Malalim at nag-ugat na pagkakatipon dahil ang nagmold sa atin, ang naging pundasyon natin, ang yumayakap sa atin, every time tayo mga puspos ng Espiritu ng mahal na Panginoon, walang iba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang tumatak sa iyo, tinatakan ka niya, may mahal, inaaliw ka niya, palalakasin ka niya, upang huwag kang laging manghina, magbibigay ng panglupaypay sa iyo. Panginoon, mahirap lang ako. Mayaman ka naman sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Deep in fellowship, prayer and fasting, crusade, and Bible study in every living. These are the 4 divine activities of true believers of God. Ito yung tunay na banal na tungkulin ginagawa ng mga anak ng Diyos
tayo nagkukursada, tayo nag-aayuno, mga minamahal ko, tayo nagpe-fellowship na malalim, na nag-uugat, na pagkakatipon, na pinginangungunahan ng nag-iisang Diyos na buhay. Kaya natin nagawa ang mag-ayuno, ang mag-fasting, mga minamahal ko, manalangin, at magkrusada, mag-Bible study, mga kapatid. That is divine activities of true believers of God. Tayo lang gumagawa niyan, di ba? Wala sa iba yan. Wala sa iba yan, may naman. Kaya napakapalad natin. Now, sabi dito, the benefits of letting God lead in our lives. Meron palang benepisyo. Basahin natin Proverbs 3:17. Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan at kabanata ay 3, at ang talata ay 17. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Nakakaaliw na salita. Kung kanina sa isip mo ang daan na inilalakbay ay kapayapaan, hindi. Dito, mga inmahal, kung hayaan mo ang Diyos na manguna sa iyo, ang sabi niya, mga kapatid ko, sa 17, ang kanyang mga daan ay daan ng kaligayahan, at lahat niyan ang landas ay kapayapaan. Anong ibig sabihin nito? Benefits mo yan. In times of trouble, palalakasin ka ng Diyos mo, you gain strength in struggles. Kung nagsa-struggles ka, pero nandito ka sa katotohanan, aalibin ka ng malapino. Gusto ng Diyos, kahit nasa gitna ka ng panganib, paliligayahin ka ng malapino. Bakit? Dahil ang sabi niya, ang daang ito na ating nasumpungan, daan ng kaligayahan, mga kapatid ko, at ang landas na ito ay landas ng kapayapaan. Kahit magulo ang mundo, payapa pa rin ang loob mo. Kahit kapahamakan yung dadaanan mo, kahit bagsak ka na, mga kapatid ko, paliligayahin ka ng malapino. Sabi dito, may namahal, you gain strength in struggles. Meaning, we can carry every problems without, sabi ito, without feeling of heavy weight. Kung ang ibang tao sa sanlibutan, mag-suicide na hindi nila kaya ang bigat ng kanilang mga problema, sa atin hindi. Dahil every time ako na-experience ko yan, pag oras na bagsak na ako, gusto ko nang tumalikod. Mga kapatid ko, habang ako'y nakaupo, bigla na lang akong luluwa sa presensya ng malapino. Aalibin ka ng Diyos. Parang kausapin ka ng malapino. Sasabihin ng Panginoon, anak, hindi yan magtatapos ang iyong pananampalataya. Mahal kita, aalibin kita, paliligayahin kita sa pamamagitan ng aking presensya. Dahil kung hindi mo makawayan, kung hindi mo maramdaman yan, dadaloy ka sa malayo. Baka mabitiwan ka ng Diyos. Kaya nga mayroon tayong 3 times a day gathering. Kaya nga tinuruan tayong mamuhay na may kabanalan. Kaya nga tinuruan tayong magtapat. Tinuruan tayo magpakumbaba. Dahil yan po ang ugat, maging pundasyon ng iyong pananampalataya. Ang Diyos ang magpapatibay sa iyo. Ang Diyos ang siyang aaliw sa iyo. Hindi ikaw, kapatid. Hindi ikaw. Dahil tayo ay wala. Makitid yung ating utak. Wala tayong sapat na kakayahan. Amen? Number 2, your faith increases. Habang nalulugmo ka, aaliwin ka ng presensya ng malapino, lalong tataas ang level ng iyong pananampalataya. Meaning, the deeper you dive into the Word of God, the deeper your faith will grow. Habang ikaw ay sumisisid, papalapit, dumidikit sa katuruan ng malapino, kahit ikay nasasaktan, lalalim, unti-unti ang iyong pananampalataya. Bakit? Pinilit mong sarili mo, sinamahan mo ng pananampalataya. Kahit hirap ka na, Panginoon, patuloy pa rin akong lalangoy. Kahit mahirap, ang Diyos ang dahan-dahan magpalago sa iyong pananampalataya. Hindi ikaw. Amen? The deeper you dive into the Word of God, the deeper your faith will grow.
dahan-dahan po itong lalago. At ang pangatlo, mga kapatid ko, sabi dito, bakit habang ikay sumisisid ng malalim, ay patuloy kang dumidikit o idinidiin ang sarili mo sa malapay. No? At sa pamagitan nito lumalago yung iyong panampalataya. Sabi dito yung mahal, because the large part of our faith comes from saan ang galing? Saan ang galing yung lawak ng ating panampalataya? Sa iyong sariling sikap ba? Sa iyong sariling pundasyon ba? The large part of your faith comes from to listening. Nung una mong napakinggan ang imbitasyon ng Diyos, binaunlakan mo ito. At nung mapakinggan mo ito, may mahal, dito ka tinatawag na learning, nagkaroon ka ng learning. Natuto ka. Nung ikaw'y matuto, may mahal ko, in-apply mo ito, binigyan mo ng believing. Listening, believing, and learning, and acting, sabi dito, mga inumahal ko, and acting out of the words in the Bible. Pinapakinggan mo at natuto ka at sumampalataya ka at isinasagawa mo ang lahat ng natutunan mo na nakasulat sa banal na kasulatan. Doon pala galing yung the large part of your faith. Galing doon sa pakikinig. Oh, faith cometh from hearing by the word of God. Totoo pala yun. Kaya kailangan nating talagang magkakatipo ng ganito. Dahil ito po yung ating pag-asa. Dahil kung sarili lang natin, talagang dahan-dahan tayong hahatakin ng kaaway. At ang pangatlo, mga inamahal ko, you find peace from pain. Makakasumpong ka ng kapayapaan sa gitna ng iyong pagdurusa. Amen? You can find peace from pain, meaning all of our worries will wash away like a wave. Lahat ng iyong kabalisahan, lahat ng iyong problema, wawakasan ng Diyos yan. Ayaw niya na mamumunga ito ng kahinaan at magdudulot ng kapahamakan. Katulad ng wawakasan niya, minmahal ko. Sabi dito, all of us try to avoid pain if we can. Walang tao na gusto ng problema. Kahit ako ayoko. Walang taong gusto ng sakuna, kabalisahan. Kung hanggat kaya mo, iiwasan mo ito at gagawin mo. Kahanap ka ng paraan. Pero sabi dito, mga inamahal ko, without God helps, pain becomes difficult to overcome. Kung hindi ka aasa sa Diyos, at hindi mo hayaan na ang Diyos ang maniobra ng buhay mo, hindi mo ma-overcome ang lahat ng ito. Kaya nga, araw-araw makakarinig tayo na may nagpakamatay, may namamatay, dahil yun po ang sanhi, mga kapatid. Wala yung guidance ng malapay noon. At sabi dito, what are the ways to let go? Tandaan natin yan. What are the ways to let go and let God handle our lives? To let go and let God handle our lives. Dalawa yan. Ano bang gagawin natin? Paraan natin. Nabitiwan ang ating kagustuhan at itulak natin sa mahal na Panginoon upang ito'y pangungunahan ng Diyos. Ano gagawin natin? Sabi dito, stop striving. Stop striving. Tumigil ka sa iyong pagsusumikap. Saan ka ba nagsusumikap? Nagsusumikap ka sa iyong pagkanta, nagpapakitang tao ka lang. Wala tayong pinapatamaan, ha? Ito'y lang. Kumbaga, halimbawa lang. Stop striving and start abiding. Tumigil ka sa iyong pagsusumikap. Araw-araw nakikita ka sa chapel, gumagawa ka, pero hindi ka masunurin. Kaya nga, stop striving, but start abiding. Ibig sabihin, tumigil ka sa pagsusumikap at umpisahan mo muna sa pagsunod bago ka magsumikap.
Obedience is better than sacrifice. Walang kabuluhan. Lahat ng ating ginagawa, kahit ibigay mo lahat sa Diyos, hindi ka marunong sumunod. Please, stop striving and start abiding. Mag-umpisa kang sumunod bago ka magsumikap. Amen? Para makakaroon ng bunga yung paghihirap natin. Kasi sinabi ng Ezekiel, obedience is better than sacrifice. Kahit nag-aayuno ka ng 40 days, 50 days, di ka naman marunong sumunod. Walang kwenta yun. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang pangalawa, may namahal, confess and surrender. Dalawa yan, partner yan. Siyempre, pag nag-confess ka, sabihin mo, nasabi ko na lahat. Nakapag-counsel na ako. Malaya na naman akong gagawa ng kasalanan. No. After you confess all of your lapses, submit your life to God by surrendering to God. Lahat. Ibig sabihin, sumuko ka sa Panginoon. Pag nakapagawa ka ng kasalanan at tinanggap ka ng malapay, magpatuloy kang magpakainit sa pagdalo. Gampanan mo lahat ng itinuturo dito. Yan ay sign of confess and surrender. Go to God and be honest. Sabi dito. Pagkatapos mo mag-confess, surrender to God. Go to God and be honest. Why? Because that is the remedy of changes. Yan ang tanging solusyon ng iyong pagbabago. Dahil kung hindi mo sinundan ng surrender, confess ka lang, walang epekto yan. Amen? And the third one is, be still. Stand free, manatili ka, and know that He is God. Be still and know that He is God. You need to come and quieted your soul like a child quieted at his mother breast. Kung nalalaman mo na, nakatayo ka na, sa iyong pananampalataya, manahimik ka. Wala kang ibang alamin, kundi alamin mo ang patungkol sa katauhan ng Diyos, ang patungkol sa paglalakad, papunta sa buhay na walang hanggan, sapagkat hindi pa sapat yung kaalaman mo, alamin mo pa, huwag mo nang tingnan yung katabi mo. Amen? Be still and know that He is God. You need to calm and quieted your soul like a child quieted at his mother breast. Kagaya ng bata, habang pinapasuso ng kanyang ina, tahimik lang siya, pikit ang mata. Minsan nakabukas ang mata, paganyan-ganyan lang. Ang kanyang isip, nasa kanyang bibig lang kung paano siya kakain sa pagpapala na nabumula sa kanyang ina. Ganun din tayo. Kung alam na natin ang katotohanan, marunong ka na, alam mo na ang katuruan ng Diyos, be still and know that He is God. Manatili ka, alamin mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Manatili kang galak, tumingin sa Panginoon, magpakabusog ka sa pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Huwag kung sino-sino, mga minamahal. Amen? Yan yung tinatawag na to let go and let God handle our lives. Amen? Sabi dito, ito yung nagpapatunay na nagpapaalala sa atin na lahat ng bagay, kung yan ang gagawin mo, hayaan mong pangungunahan ka ng Diyos. Hayaan mong ibigay mo sa Diyos. Nagkaroon ka ng pagtitiwala at ipinapahayag mo sa Diyos, Panginoon, kontrolado mo pala ang lahat ng bagay. Amen? Hindi natin kontrolado, kundi kontrolado ng Panginoon. Basahin natin Rome, chapter 12, verse 16, at sundan sa 1 Peter 1:3, 1:13. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma at ang kabanata ay 12 at ang talata ay 16. Mga kaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong mga sariling haka. Dito po Amen. sa aklat ng unang Pedro at kabanata ay 1
at ang talata ay 13. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkakahayag ni Yesukristo. Amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ka malapit ng Jesus sa pagkabasa sa iyong banal na salita. Sabi sa 16, magkaisa kayo ng pag-iisip. Yun lang ang gusto ng malapay noon. Wala na siyang sinabi na ating pagmasdan yung ating paligid. Yung katabi. Sabi dito, magkaisa kayo ng iyong pag-iisip. Huwag niyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Ibig sabihin ito yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa malapay noon na magbibigay sa atin ng pride. Magbibigay sa atin ng kapalaluan sa mga makamta natin, sa mga mag-aaral natin. Huwag natin kalimutan ang malapay noon. Amen? Sabi dito, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. May pagpakumbaba. Ibig sabihin yun yung mga bagay na katuruan ng malapay noon. At sabi dito, huwag kayong mga pantas sa inyong mga sariling mga haka. Sa takbo ng isip mo na kaya mong imanis yung sarili mo, hindi po mga minamahal. Mali po tayo. Sabi pa nga, napakakitid lang ng ating isip upang patakbuhin natin ang ating sariling mga buhay. Hindi po tayo magtagumpay. Amen? At anong sabi sa unang Pedro, mga minamahal? 1, talata 13, kaya't inyong bigkisin ang mga baywang ng inyong pag-iisip. Pinapadoble pa ng malapay noon. Bigkisin mo pa, mga kapatid ko. At ang tanging bukas nito, pintuan nito ay sa malapay noon lang. Amen? Sabi ito, bigkisin mo ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Yesukristo. Bakit pinabibigkis? Dahil mayroong inilaan sa atin. Bakit kailangan nating magpigil? Upang tayo makaiwas, mga minahal ko, sa kasalanan. Kaya nga tayo makapagpigil dahil sinabi na ng malapay noon. Handa siyang gabayan tayo, mga kapatid ko. Isa o dalawa, magkakamali ka. Pero sa pangatlo, makapigil ka na. Dahil lagi mong naalala ang katuruan ng malapay noon. Bakit? Dahil pagdating ng pagbabalik ng malapanginoon, diyan mo makikita ang iyong tagumpay. Diyan mo malalaman ang pangako ng Diyos. Kaya ka sinabihan ng malapanginoon, kaya tayo pinapaalalahan ng Panginoon, magpigil kayo, bigkisin ninyo ng inyong baywang ng inyong pag-iisip. Amen? Dahil langit po, hindi basta-basta yung ating pupuntahan. Kaya kung gusto natin na mahayag, pagdating ng malapanginoon, yun ang gagawin natin. Amen? Kaya ngayon, minamahal, habang awitan natin malapay noon, lead me, Lord. Alam na po natin ang ating gagawin, mga minamahal. Ang lahat ng katuruang ito ay hindi po para sa isang tao, maging sa akin, mga kapatid ko. Dahil bawat gawa namin ng diskusyon, nasa-surprise kami. Nung malaman namin ang katuruan ng malapay, nagagalak kaming ipaalam sa inyo. Awitan natin ng malapay, no? Kindly sa ating lyrics. Lead me, Lord. Praise Lord. Puri ng malapay, no? Kausapin natin malapay, no? Hayaan natin na ang Diyos ang manguna sa ating mga buhay dahil wala tayong sapat na kakayahan, may naman. Praise Lord. Magulo ang mundo. Halos linggo-linggo may patayan. Pero kung ang Diyos ang manguna sa iyong daan, payapa kang lalakad sa mundong magulo. Yes, Lord. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me. There's no other hope that I can live upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day.
Take my arms and let your hands show me the way. Show the way to live inside your heart. Lead me, Lord. Lead me all my life. And you are my love. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. 'Cause you are my love. I can't live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Kailangan natin minamahal ang gabay ng Panginoon. Though at times I'd rather go alone my way. Help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. 'Cause you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. 'Cause you are my life. I can't live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. And you are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I can't live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Praise Lord, hallelujah. Dakilang Diyos may naman, napakapalad natin sa kabila ng pandemya, kaguluhan, patayan, virus mga kapatid ko, o ano-ano pang mga trahedya, mga minamahal, kalamidad. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi pinababayaan ng malapino. Kaya marapat lamang na ating ibigay, hayaan natin na pangunahan tayo lagi ng ating mabait na Diyos upang tayo'y magtagumpay at marating ang nag-iisang pangako ng ating malapain, the greatest gift of God, which is the eternal life. Walang hanggang buhay sa kanyang kaharian. Kaya sa mga oras na ito may namahal, habang kasama natin malapit na lilig, ating itulog sa Diyos kung ano ba ng ating mga suliranan, ano ba ng ating mga kahinaan, ano ba ng ating mga problema. Gusto ng Diyos na tayo laging masaya. Gusto naman ng Panginoon sa kabila na yung naranasan. Gusto ng Diyos na masaya ka, kapatid.
Huwag tayong sumuko mga minamahal. Kasama natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Hindi tayo mamayaan ng ating walang Panginoon. Hallelujah. Huwag nating isipin na malayo ang Diyos sa atin, mga kapatid. Lagi natin kasama ang ating mabait na Diyos. Ay lahat manalangin mga inuman habang kasama natin ang malapay-Panginoon. Upo dakilang Ama, Diyos na mga parin sa lahat, amang banal, sa iyong mga paring pangalan, malapay ng Jesus. Magandang gabi sa iyo, Panginoon. Sa kapagita, Ama, sa dalangin ng minamahal na Pastor, Minister Almeida, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, mga kainan, sa aming mga pagkakasala, O Diyos, hallelujah. Patawarin mo kami, malapay, Panginoon, huwag mo kaming ilayo sa iyong paningin. Tutukan mo kami lagi, O Diyos, na sa magulong mundong ito. Hindi namin kaya kung wala ka, malapay, noon. Sa aming mga pangailangan na araw-araw, malapay, noon. Sa lahat ng kapatirang walang-wala, sa mga nanghihina, ang lamig lupaypay, ikaw mag-provide ng kanilang pangailangan. Palakasin mo ang bawat isa sa mga kapatiran sa banig pa ng karamdaman. Pagalingin mo sila, malapay, no, sa mga kapatiran backslider. Muli mo silang kaimbitahan, kausapin, malapay, no. Ibalik mo sila sa paglilingkod mga sidlabas namin. Bago ka bumalik, bigyan mo sila pagkakataon na makakilala sa iyo, Panginoon. Iligtas mo rin sila, O Diyos, hallelujah. Huwag mo silang pabayaan, malapay, no. Ingatan mo sila sa lahat ng sakuna, O Diyos, hallelujah. Una't higit ay mga pastor si Almeida, patuloy bigyang mahabang buhay, masug ng pangatawan, patuloy mo siyang langisan, bilang huling propeta sa kapanahon ng ito, mga mahal niya sa buhay, bigyan pagkatang makilala sa iyo, mga anak, mga pamanuga, mga gagawa, palakasin mang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise Lord. Tayong lahat magpasalamat, men. Mahal, talon tayo 3 beses. Sabay sigaw, hallelujah, bilang pasalamat. Cast out, mga mahal, sa ating mga karamdaman. Patong natin ating kanang kamay sa ating mga ulo, kaliwa sa karamdaman. Praise Lord. Sa dalangin, Pastor si Almeida, malaping Isus, sa iyong banal mga paring pangalan, aming sinasaway, lahat ng karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, tuberculosis, mga high blood, mga COVID, cast out, be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' name, by Jesus begun, opposing spirit, pride and glory, cast out, those unbelief, cast out in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Tayong lahat tumalon may namahal, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. Ang lahat ng kapurihan, kalulatian, kadakilaan, pagparangal, pagsamba, pagpapasalamat ay tayong sa ating malapit sa Kristo po lamang. Tuloy-tuloy tayo may namahal.